Bakit may impyerno? Ano ang itinuturo ng Biblia? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Haji Garcia. Maraming salamat sa muli ninyong pagsama sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-share ito upang mas marami pa ang makarinig ng katotohanan mula sa Biblia. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Amang makapangyarihan, maraming salamat sa panibagong pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Bigyan mo kami ng bukas na isip, mapagpakumbabang puso at karunungang nagmumula sa iyo. Naway ang aming maririnig ay maglapit sa amin kay Hesu Kristo at hindi lamang magdagdag ng kaalaman, kundi magbago ng aming pamumuhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, isa sa pinakamahirap na tanong na itinatanong ng tao ay ito. Kung mabuti ang Diyos, bakit may impyerno? Marami ang nagsasabing, hindi ko kayang sambahin ang Diyos kung may impyerno. Mayroon ding nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya magpaparusa. Ang iba naman ay naniniwala na wala talagang impyerno. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat umasa sa sariling opinyon. Ang ating batayan dapat ay ang Biblia. Hindi natin babaguhin ang sinasabi ng Diyos upang umayon sa gusto natin. Sa halip, tayo ang dapat magbago ayon sa katotohanan. Kaya sa vlog na ito, sasagutin natin ang tanong na bakit may impyerno? At makikita natin na ang impyerno ay hindi dapat malupit ang Diyos, kundi dahil banal, makatarungan, at puno rin siya ng pag-ibig. Ang Diyos ay banal. Ang unang katotohanan ay ito. Ang Diyos ay banal. Napakadaling isipin na ang Diyos ay puro pag-ibig lamang. Oo, totoo iyon. Ngunit, ang Diyos ay banal din. Ang kabanalan ng Diyos ay nangangahulugan na wala siyang anumang kasalanan. Hindi siya maaaring makisama sa kasamaan na parang walang nangyari. Sinasabi sa Isaiah 6:3, banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. 3 beses sinabi ang salitang banal. Ipinapakita nito kung gaano kalinis ang Diyos. Kung ang isang hukom ay hinahayaan lamang ang lahat ng kriminal na makalaya, matatawag ba siyang mabuting hukom? Hindi. Matatawag siyang tiwali. Ganito rin ang Diyos. Hindi niya maaaring sabihing walang kasalanan ang may sala kung hindi niya paparusahan ang kasalanan, mawawala ang kanyang katarungan. Ikalawang bahagi, ang kasalanan ay napakaseryoso. Maraming tao ang nagsasabing mabuti naman akong tao. Ngunit ayon sa Biblia, walang taong walang kasalanan.
Sinasabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat, kasama ako, kasama ka, kasama ang mayaman, kasama ang mahirap, kasama ang pari, kasama ang pastor, kasama ang politiko, kasama din ang ordinaryong mamamayan. Lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi espiritual na pagkakahiwalay sa Diyos. Ikatlong bahagi, hindi nilikha ang impyerno para sa tao. Ito ang isang bagay na hindi alam ng marami. Hindi nilikha ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ayon sa Mateo 25:41, ang walang hanggang apoy ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ibig sabihin, hindi tao ang unang layunin ng impyerno. Ngunit kapag tinanggihan ng tao ang Diyos hanggang sa huli, pinipili niyang mahiwalay sa kanya magpakailanman. Hindi pinipilit ng Diyos ang sino man na mahalin siya. May kalayaan ang tao. Ngunit bawat kalayaan ay may kaakibat na pananagutan. Ikaapat na bahagi, ang Diyos ay nagbigay ng daan upang walang mapunta sa impyerno. Ito ang pinakamagandang balita. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang tao. Sinasabi sa ikalawang Pedro 3:9 na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Hesukristo, ang tumanggap ng parusang nararapat sana sa atin. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, may pag-asa ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Ito ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi niya inalis ang katarungan. Sa halip, siya mismo ang nagbayad ng halaga ng ating kasalanan. Mga kapatid, ang impyerno ay hindi patunay na malupit ang Diyos. Ito ay patunay na ang Diyos ay banal at makatarungan. Ngunit higit sa lahat, ang krus ni Kristo ang patunay na ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Ang tanong ngayon ay hindi lamang, bakit may impyerno? Ang mas mahalagang tanong ay, tinanggap ko na ba ang kaligtasang iniaalok ni Hesukristo? Yan po. Uulitin ko po. Tinanggap ko na ba ang kaligtasang iniaalok ni Hesukristo? Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At maaari din po kayong mag-comment upang marami pa tayong mapag-aralan mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Babasahan ko kayo ng Bible verse. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang
sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Nawa ay pagpalain tayo ng poong may kapal. Amen.